itago natin sa pangalang Joy, ang kanyang ama na si Nathan, hindi niya tunay na pangalan, sinuyod ang mga tindahan sa kanilang barangay. Bil kami ng wala po naubos. Bil kami ng Wala. Sila lang ang bumibili sa akin. Araw-araw po, naubusan ako ng stock. Dahil walang mabili na menthol rub sa kanilang barangay, dumayo pa si Nathan sa bayan na halos kalahating oras ang layo. Mabili lang ng menthol rub ang kanyang anak. 80 yung pamasahe ko. 80 daw. Ang importante makakuha ko ng pamahay. Pagka-uwi ni Nathan, agad niyang inabot sa kanyang anak ang pasalubong. Sa halip na mga laruan, menthol rub ang madalas hawak ni Joy. Kahit paubos na ang mga lalagyan nito, sinisimut-simut niya. Ipinapahid niya ito sa kanyang ilong, mga kamay, talampakan, batok, pati na sa kanyang mga mata. Tapos na mawata ko kadi kapag kini makabiksi ng mga mawata ko ka bumalabagi lo si muda bagari. Importante ya. Baka Apelin ka magkapela ginaw ko baba pagkababagtari ako. Tapos na mawata ko. Hanggang umabot na nga sa 300 basyo ng menthol rub ang kanilang naipon. Hindi ko rin may pamahay. Dapat day ka po rin. Yung binasama ba? Marami pa rito. Ay, nasunog na. 2 taon lang daw si Joy nung nasubukan niya itong gamiting pampahid. Nag-hospital, nag-wudu, minuli kami siya, nanong ba? Hanggang hinahanap-hanap na niya ito. Kada araw, kaya nga raw nitong makaubos ng 3 menthol rub. ₱200 lang kada araw ang kinikita ni Nathan sa pagsasaka. Dumagdag pa ang pambili ng menthol rub ng kanyang anak. Kulang na kulang sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Bali lima po kasama lang kami. Ay ko pong wala na ba mga niya po sa mga kapar ko po manggabag. Kapag dabangan ako niya po. Natubig kapag kabumasa sa bagasa ko. Iyan at sa kinalajuning na totalang kubo nga siwa nga lay magatuso ne nibo labasa ne Japan kung si Kennedy magagakana di ka Pero dahil nasosobrahan na sa araw-araw na pagpahid ng menthol rub si Joy, nagbabalat at nagsusugat na ang kanyang talampakan. nagilakan kaya kung sana ni dini na to na. Para matulungan sila, ipinakonsulta ng aming team si Joy sa isang pediatrician. Kikita mo talagang nagkakaroon siya ng compulsion na magpahid po ng yung produkto sa loob ng ilong. May mga chance po kasi na nagkakaroon din po ng irritation. May chance na nai-inhale po nila at pumupunta po sa baga. Pwede po magkaroon po ng pneumonia. Sa mata din po, pwede din po mabulag. Sinuri rin siya ng isang dermatologist. Ito, tinatawag natin na lichen simplex chronicus. Nakukuha yan sa paulit-ulit na pagkate, pagkamot. Ang ginamit niya na rub is just to alleviate yung kate. Pero actually, yung mga menthol na yan can cause yung pagdadry niya. Sa pakiusap na rin ng kanyang mga magulang, ipinatingin din siya. Nagkaroon siya ng comfort talaga and relief doon sa paggamit ng rub. Parang naging sense of security nitong bata na to. As early as now, maganda na magkaroon ng intervention sa bata para hindi na siya mag-progress into major psychologically disturbances or disorder. Decrease the use ng rub. Yung pag-iyak kasi hindi binigay yung gusto. Very important sa mga bata na magka-feel din sila ng rejection kasi the more na hindi sila nakaka-feel ng mga difficulties, the more na hindi natin mabibuild yung resiliency. Para may ibang paglibangan, niregaluhan ng aming programa si Joy ng mga laruan. Sundin namin yun lahat na sinabi na ng doktor. Patigilin na yan sa pamanay para hindi siya makasakit ba. Ibibigay ng mga magulang ang lahat ng ikagiginhawa ng pakiramdam ng kanilang mga anak. Pero ingat lang po, dahil anumang sobra, hindi ikabubuti ng bata.
niya.